ay Bangga Energy FM. Bangga! Hoy! Wag mo ako sa bawal, linya ko yon. Baka bastos mo. Nangangagaw. Grabe ka. Nagulat Sa pa. Bangga, we are number 1. 6.7 Energy FM Bangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ay, nako. Kakatapos lang kay Chico ng interview natin sa Apat na nagagandang dilag ng Miss Philippines Earth. Kaya nga. Ano ba yung tama? Miss Earth Philippines? Or I think it's Miss Earth Philippines. Pero nakalagay sa nila, Miss Philippines Earth. Siguro pwede na yon. Kinaprobahan mo na. Siguro, approved na. May dry seal na. Oo. Diba? At, well, you just heard it at napanood nyo din sa FB Live. At, diba, nakakatuwa. Sabi ko nga, it's the most, Fun, interesting. the most fun interview with the beauty queens na nagawa ko sa buong buhay ko, no? Nakakatuwa. So yun, hello at good luck sa inyong lahat, no? Oo nga, kakapunas ko lang ng ilong. Ito kasi si Joanna Cristel, Zara, and si Jean. Si Zara nakatrabaho ko siya for like 2 years, a year and a half. Kaya pala parang medyo familiar yung... I think nag-aabot kayo kay Chico sa kabila. Oo, kasi 2012 eh. Nag-aabot kayo. 2009 ako na. Paalis ka na nun. Oo, kaya... Paalis ka na. Kaya pala. Anyways, maraming salamat po sa mga natuwa sa amin kanina sa interview. What did you learn today, Kuya Chico? I learned... San Reciclo. Yung recyclo, di ba? Yan yung... Recycle. Okay, yung pala yun. Akala ko yung saint, di ba? Ganyan sa mga mga san. Hindi. Recyclo lang talaga. Dinagdagan niya lang ng san kasi... Sige, San Rafael. San Rafael. Recyclo. Hindi ko alam na may parang word pa lang ganun. Recyclo. Recyclo, recycle. Anyway. Di ba ang cool, no? Recyclo. Tayo yung magrecyclo. Di ba? Parang ang dating parang mag-bike, parang ganyan to that effect, di ba? Magrecyclo. 7212429, 7212429. Happy Mother's Day again in advance. Oo nga, Happy Mother's Day. Kanina nakasabay ko yung isang DJ Kuya Chico ng kabilang estasyon sa elevator, paakyat dito. May tigyawat ako sa At binati ko siya ng Happy Mother's Day to your mom. Ayan. So binabati ko lahat ng mga nanay at nanay ko na nasa Bulacan. Pumunta ka na, kailan ka ba uwi sa bahay? Oo nga. Sa alam mo, si Aling Elsie, pag tinatawagan ko yan, babatiin ko ng Happy Mother's Day. Sabihin yan, may hinihingi ka. Hindi, sabihin yan, hindi naman dito Mother's Day. Iba yung Mother's Day sa amin sa Ireland. Ba, anong meron? Hindi ko alam, ibang date nila yun sineselebrate. Talaga? Hindi ko alam kung bakit. Hindi kasi, siyempre, Pinoy pa rin naman siya. Oo, kaya nga. Sabi ko, hindi, okay. Binati ka na, ayaw mo pa. Ayaw mo. Si Aling Elsie. Yung nga pa sa Happy Mother's Day Tsaka, sabi ko nga, madali naman maging nanay, mahirap maging ina. Diba, mabuntis ka lang, mga nanay ka naman eh. Diba? Meron pa ka nanay. Correct. Pero hindi pagganap ang pagiging isang ina mo. Minura mo ako? Hindi pagiging ina niya. Okay, Yung pagiging ina, di ba? Yung kaganapan ng isang pagiging ina ay mahirap yun, di ba? Hanggat hindi mo pinapangatawanan yung obligasyon. Correct. Lahat. Hanggat di ka naghirap, kasi kasama yan di ba? Hanggat di ka nabuisit sa anak mo, hindi ka, hindi ka napaiyak, hindi ka... Hello po sa mga tatay din na tumayo bilang nanay din, bilang ina. Happy Mother's Day din po sa inyo. Diba? Yung mga yung mga members ng LGBT community na nag-ampon at tumayong ina. Oo. Marami kasi yan di ba? Because they know that they cannot bear a child, nag-aampon sila. So hello po sa inyo. Happy Mother's Day din po, ha? At hello sa mga kagaya kong may tigyawat sa loob ng ilong. Nakakairita. Di ba? Alam mo yun? Yan yung masarap, ibig siya mga kaaway mo, parang hindi harmful gaano. Alin? Hayop ka na, pakasama na ugali mo. Magkatigyawat ka sana sa bukana ng dalawang butas sa ilong mo. Alam mo yun sa loob? Hindi gaanong harmful. Basta nakakairita. Anyway, yaan na natin. Ganyan talaga yan. At hello sa mga tinitigyawat ng dahil sa Totoo kaya yun? Kapag pagka kinikilig ka daw, or meron kang special someone, magtitigyawat ka daw sa ilong. Hindi gyawat sa ilong, hindi sa loob, yung sa ilong talagang sa labas, sa ibabaw.
Merong, Ba't kaya, no? may scientific explanation yan. Gyawat sa Pero ilong. factor lang siya kay Chico. Sa ilong. At doon lagi tumutubo. Meron akong ganyang, yung kaklase, ganyan. Para kang para kang Rudolph. Doon at doon lagi tumutubo. Ay, sorry. Kay Chico, may caller na tayo. Talaga? Hello? Hello? Hi, good evening. Hi, good evening. You're calling us out from Switzerland. Social. Switzerland. Okay, Penda, mali. Yes. Spelling mo na Switzerland. Sorry Sino to? Si Kuya DJ. Ikaw si DJ? Yes, sir. Yan, DJ. Wag na pong sir, Chico na lang, Kuya Chico na lang. Baka bigyan ka namin ng grade eh. Si DJ ng Switzerland. You're 36 years old na. Gaano ka nakatagal Yes. dyan sa Switzerland? 12 years? Ay, matagal na. 12 years. When was the last time na umuwi ka ng Pinas? Last year? Bakit pag taga-abroad na yung tao na laging parang patanong, no? Parang hindi sure lagi. Sagot, no? Question mark. May pa-question mark. Ganun yata talaga. What do you wanna eat? Hot dog? Hindi ba parang gano'n? Ganun nga. Ganun yung ganun nga. Mura ba dyan ang Swiss knife? Oo, Kasi mura. dyan galing yun, di ba? Supposed to be, dapat pupunta ako kay Papa Jackson recent. Way back last year. Kaya lang wala na siya sa kabilang station eh. Pwede naman dito. Okay, padala mo kami yung ticket. Punta kami dyan. Correct, yun. That's the better option. Better idea, di ba? Pwede Switzerland. yun, July na lang. July. Ang ganda kaya dyan, no? Parang ang payapa, no? Pagka iniisip mo Switzerland. Parang, sobra. parang ang lamig, no? Peaceful, in general. Tapos hindi masyadong crowded, no? Anong trabaho mo dyan, DJ? Lahat, sir. Ha? Lahat ng pwedeng trabaho. Okay. Ang tawag dyan, rakitero, ng mga Pinoy na rakitero sa abroad. Lahat ng pwede. Pero Naka-ano ka ba? Naka-loudspeaker ka ba? Yes. Huwag ka mag-loudspeaker kasi meron tayong delay. Mag-handheld lang tayo, brother. Hello? 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 Hindi po namin sinabing huwag kayong magsalita. Hello? Nawala. Hello? Nawala DJ! siya. Lumabang ka! Huwag kang sumama ka sa... Lumayo ka sa liwanag. Bumalik ka, isipin mo ang mga bata. Sumama. DJ! Nawala. Tawag kayo ng pare. Hello? Bumalik ka. hindi mo pinagbigyan ang liwanag. Bumalik Hello. siya. Nandiyan na si DJ. DJ! Yes, hello? Okay. Yes, Papa Jackson. Okay. Yan, di ba? Parang nasa kabilang kanto lang. Linaw-linaw. Switzerland. Ano nga ang dyan? Euro ba dyan? Euro, no? Swiss francs. Francs. Yes. Ooh. So, 1 franc, Swiss franc, ay... Is equivalent to 51, 52. Parang gano'n. Parang dollar. Parang dollars din. Similar. Parang dollar din. Sige. Thank you. Salamat. Si DJ. Ba't ka napatawag ko nga? Anong pagkikwentuhan natin? Okay, Kuya Chico. Love confused or confused sa love? Parang gano'n. Sige. Malaman natin kung bakit ba confused. Anong meron? Okay. Before, pag-start na ako? Magkwento? O... Go. Okay. I have a live-in partner for about 8 years? 9 years? Okay, then... Pinay? He said nun... I'm sorry? Pinay Ano ba? yun? Pinay ba siya? Opo. Okay. Then nagkaanak kami. Patanong pa rin. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Okay, nagkaanak Tatanong pa rin. nagkaanak Hindi kami. ko po kayo napanood.
Hindi mo na-scrollan yung point yung time na yun. Ba't ka tumatawa, Papa Jackson? Natag ka pala ng video. Hindi ko alam. Sorry, ma. Then, nung nagbakasyon ako kasi, Hey. may na-meet ako na girl. Teka lang, live-in kayo dyan sa Switzerland. Yes, Papa Jackson. Okay, sige. Tapos nagbakasyon ka dito Then, sa Pilipinas. May nakilala ka. Yes. Oo, Okay. Kuya Chico. Okay. Nakilala ko siya nung I used to climb. I love climbing. Yun yung buhay ko eh. So, nakilala, the first time na nakita ko siya when we climb Mount Pulag. Pulag. Nagpulag ka? Dapat pupunta Nakita ako mo na ba doon. yan? Hindi pa nga eh. Oo, Papa Jackson. Pero, ang problema kasi ng most of the mountains sa atin, compromise na. Nakakalungkot isipin. Which is, I don't know ano yung reason why, bakit lahat ng tao umakyat or parang nagpipicture na lang yata sa taas. Kasi naging trend. Diba, lately, ang pag-akyat ng bundok ay naging trend. Ganoon naman, di ba, yung mga Pinoy, nauso. O kahit hindi naman talaga nag-aakyat or kahit hindi gusto, o di sige, di ba? Bahala na. Just to Bahala join. na, basta may profile pic Correct. na. Joining the bandwagon, gano'n na lang. O sige, akyat tayo lahat. Kaya, gano'n. Okay, then after nun, siguro 1 week after nung climb, nagkaroon kami ng communication because nagplan ako umakyat naman sa Bicol. So, nagkaroon kami ng contact, then sumama siya. Anong klaseng contact yun? Hindi ko na, eye contact ba yan, di ba? Body contact. Well, anyway, communication sa phone, sorry. Okay, Tapos yun, nung hindi pa natuloy yung climb namin kasi pangit yung weather nung sa Bicol eh. So, sa madaling sabi, nag-beach na lang kami. Nag-stay na lang kami sa isang beach. Tapos yun, bumalik kami ng Manila. Kayong dalawa lang ang nag-beach sa Bicol? Meron kaming common friend isa, which is kasama rin namin So wait lang, sa Pulag. ibig sabihin na nagpulag kayo at nagkaroon kayo ng communication after yung climb sa Pulag, nag-communicate kayo, nagplano kayo na makyat sa Bicol, kayo na lang. Exacto, Papa Jackson. Tatlo kami. Tatlo na lang kayo. Tatlo kami. Who is that common Yes, friend? Papa Jackson. Should I give the name or? No, how Lalaki. Okay, siya may original na kilala dun sa babae. Doon lang din nag-meet. Sa Pulag. Sa Pulag. Yes. So, si ate girl ay umakyat sa Pulag mag-isa. Yes. Ang tibay brad. I don't know, it's a part of the group anyway. Okay, kasi may ganyan organized group I used to join Yes, exactly, Papa Jackson. Ang grupo ko, Adventuristas. Friend ko yung... Okay, I forgot the name of the group. Anyways, sinawa at the time. Ako, Yun, then... may grupo. Because of... Anong group mo? Adventuristas, yung sinasamahan ko. Sige. Ikaw? Meron akong group S. Okay. Group Smile. Then after nun, kasi avid fan ako ni Papa Jackson Talagang since nung sa kabila pa yan, makikinig ako sa kanya. Okay. I don't know kung yung girl kasi at that time medyo weak. I mean, galing sa I don't know, parang nag-separate yata sila nung I'm not sure kung boyfriend or asawa. Huwag na tayo maglumang-mangan pa. Alam mong kwento niyan. Hindi nakasal. So, I don't want to, Ay, hindi mo lang masabi kasi masakit sa'yo. Anyway. Yun. O, tapos... Okay, from time to time, after nung Bicol, nagkikita na kami. What happened in... kasi feeling ko, Kuya Chico, significant yung nangyari sa Bicol. What happened in Bicol? Anong part ng Bicol kayo nagpunta? Naga City? Naga, alright. Did you stay in CDAB? I'm sorry? CWC, nag-stay kayo doon? Naglaro kami ng wakeboarding. Sa CDAB? Yes. Mahirap ba yun? Hindi ko pa yun nararanasan. Tinatry mo na ba yun? Hindi pa. Si Marky nakatry. Okay. Kung nagtry kayo ng skateboard, siguro Hindi. same lang. Balance lang naman. Alright. Tanong ko si Marky. Si Marky ano? O tapos, Then along the way, pabalik kami ng Manila.
syempre, along the road, medyo may conversation. Ilang araw ka sa Bicol? 2 days, 3 days to be exact. Okay, did you stay 3 days, 2 nights. did you stay in the same room with her? No. We pitched some tents on the shore. Yung 3 araw, 2 nights, 3 days na yan, walang mali siya yan sa'yo? Walang mali siya sa inyo? Walang malis, as in zero. As in Alright. zero. I'll take your word for it, alright? Thank you. Then, nung pabalik na kami ng Manila, yun, open siya, problema, gusto ganyan. Then, ayos lang. Nag-advise ako sa kanya na ganito ganyan. Halfway nung sa Manila na, umiyak siya. Halfway, Then, mga ano yan, mga Lucena. Gumaka? Gumaka, Quezon, no? Mga Malapit ganun. lang din. Yung ano, yung part na puro dagat yung gilid, no? Gumaka. Yes, Papa May sirena Jackson. doon sa gilid. Ang Nakita mo ba yung sirena Oo, doon? nandun siya. Pangalan niya si ano, Sirena, si Chona. Si Chona. Nandun siya sa gilid. Tapos, Okay, then tapos, Chona. yung time na yun, parang umiyak siya. Then hanawakan ko yung kamay para i-comfort lang. ano ba, nakabas kayo, nakabas? Hindi, may sasakyan, nagdadrive ako, nasa passenger seat siya. Tapos yung isang friend ko nasa likod. Okay. So, yun, doon nag-start. Then after that, nag-message siya sa akin para magkipagkita. Just to say thank you, nag-coffee kami somewhere in BGC. Then after nun, every other day or most every day, nagkikita na kami. Kasi malapit lang din naman ako sa area niya. Hello? Okay. Sige lang. Go ahead. Yeah. Then, bumalik kami ng Bicol kasi nga hindi na tuloy yun. So, wala pa rin naman malis kahit papano. Para sa akin, sa point of view ko lang. Hanggang sa dumating na naman yung point na, bumalik kami ng Manila, happy together lang. Hello? Yes. Go. Yeah. Then, nung nag-open siya sa akin ng mga problema niya, na mahilig din ako mag-advise, Ano pahilig mo? sorry? Ano pa daw hilig mo? Mahilig ka ba? Mahilig ako sa lahat. Okay. Yun, parang na-develop ako sa kanya kasi everyday na lang. Di kita marinig. Hello? Everyday, nagkikita kami before siya pumasok sa office. Then may mga times din na pag lunch break niya, mag-meet kami for lunch or dinner. So, everyday yun yung scenario. So, Gano'ng katagal yan? Kasi di ba you were just around for a vacation, no? Okay, here's the twist. It's not only days or months. I stayed here for about 11 months. Anong paalam mo sa misis mo? I'm sorry? Anong paalam mo sa misis mo? Babakasyon. At the same time kasi may mga projects bukod sa bakasyon. Alright. Okay. Ano ba, can we peg it at yung nagtagal ka na 9 months dito because she was a factor? Who? The girl? Hello? Yes. I can consider it. So, siguro part na lang, huwag na yung consider. Part na lang siguro ng 9 months. Kasi yung project naman talaga ako nakapokus. Hindi naman din. Siguro kasama na lang. Hello? Sige lang, go. Yeah. Then na-develop kami. Ako yung unang nagbigay ng motive. Doon pa lang sa sasakyan all the way from Bicol, nawakan mo kamay. No, once lang yun. Nung umiyak siya, inawa ko lang kamay. Then tinanggal ko rin. Kasi Brad, ganito, siguro hindi ka lang mabilis, gusto ko maniwala doon, hindi ka lang mabilis, Pero the fact that nag-PM ka ng babae, diba, nang kayong tatlo lang, mamundok, the fact na kinuha mo yung number, kasi Brad, nakakapagbundok din kasi ako.
Mhm. Pag umakit ng bundok, Chong, walang panahon magkukuha ng number eh. So, totoo lang ha. Okay. Unless Mhm. you are that slick, Chong. Unless palos ka talaga. Kasi Brad, di mag-selfie, hindi mo ilabas cellphone mo, ang hirap eh. Ang hirap Oh, makita tsaka ng weird bundok. yung- Di ba? Pero Oh, weird. the fact na nakuha mo yung number niya, di ba? Doon pa lang yung mali siya ka na eh. Okay. Hirap kaya I no, didn't get her number. akit ka na ng bundok. Hindi ko Mahirap-hirapan kinuha ka doon, ano? Naging, sorry. Ano yun? Naging bridge namin yung isang common friend. Siya Okay. yung nag-introduce siya yung nagsabi na gusto mo isama natin si ano, Si G. si ganyan. Nasabi na niya, G. G Energy. Patapos, oh. Anyway. Si Gina. Yun, sige sabi ko, sama mo. Wala namang problema. So sabi ko, para at least Alright, how long into yung pagkikita nyo na palagi araw-araw bago nagkaroon ng confirmed mali siya? Wow. For about 1 week? No, days lang siguro. After Bicol, before Bicol, what? After Bicol. Alright. After the second hit of Bicol. Because bumalik pa kami ng Bicol for the second time. Anong ginawa nyo For doon? example, this week, then the following week, bumalik ulit kami. Kasi hindi namin nga na-akyat yun that time kasi pangit yung weather. Okay. Nag-ship. Hmm. So, yun. So, nagkaroon ng malis. Well, anyway, ako nag-initiate. I used to kiss her sa parking. But anyway, mahilig kasi makinig yun eh. Kaya all out ko na sasabihin. Nung magpapaalam na siya, going to the office, I kiss her. Nagulat siya. Anong ginawa mo? I kiss her sa lips. Well, wag na, alam naman niya na may gusto ka sa kanya para sunduin mo siya araw-araw. Hindi naman Hindi naman siguro. Siguro, hindi ko alam kung unique lang yung paraan mo o manyak lang yung dati. Bahala ka sa buhay mo. Pero the fact na, dito to lang, real talk para lang ng mga girls ha. The fact na nagpapasundo yan sa'yo araw-araw, imposible hindi ka gusto niyan. Di ba nagpapasundo eh. Sa bagay. Di ba? Yun lang yun. Oo. Happy siya. Happy rin naman ako sa ginagawa ko. Kasi, girls, magkayo magalit ha. Pero, I'm not saying na you're into the guy, but you do not dislike the guy. Hindi mo siya ayaw, di ba? Andun na yung puna ng likability. Ay, anyway, sige, medyo, ano tayo, long story short, nagkaroon kayo ng relasyon. Yeah. Okay. Tapos, yun, tumagal siya. All the way up to nung bumalik na ako dito. So, then I told her na ayusin ko yung sarili ko. How did you mean that when you said, ayusin ko sarili ko? Well, I am into a relationship. Okay? Then, I can say that I am not happy with the girl. So, I go back to Swiss just to fix myself or to fix the relationship that we have. Para makapag-iwalay. Exacto. Kasi kumbaga na in love ka na sa iba. Yun to the state. Yun naman talaga. Okay. So, Tapos? Yun, but the thing is, ang problema ngayon is, may anak na kami nung long time. Nung long time girlfriend kong isa. So, but at this point in time, parang wala na, sa bata na lang talaga. I mean, we're not sleeping together. Well, respeto na lang sa bata. Gano'ng katagal na yun na may respeto kayo sa bata? Since I was not here when he was born. You were with another girl? Yeah. Akala ko magdidinig ka, mamurahin sana kita eh. No. I know you. Okay. Yeah. Yun lang. Paano ba? I'm planning to go back. Alam ba nung kinakasama mo dyan na mayroon kang jowa sa Pilipinas? From the beginning, no. Then she found out Okay. na naging she found out through. Hello? Yes, okay.
Yeah, nakita niya yung mga photos na. Gaano katagal ka na nakabalik dyan when she found out? For about 5 months. Alright. So I can therefore conclude that you did not have any intention na magsabi na huli ka lang talaga. Oo naman. Tinago ko naman eh. Alright. Hello? Sige lang. Yeah. Then, yun, parang sabi ko, hindi na rin naman kami, well, hindi ko rin masabing happy kasi may bata. So, yun. Then, itong isa, kasi palagi niyang, alam niya yung part na meron ako sa dito, alam niya yung sitwasyon, and she let me go. And yun, pero ngayon parang medyo magulo kasi the last conversation that we have is hindi raw ko nag-keep ng promise or something. So yun, parang lumalayo rin siya. Hello? Still there? Sige lang po. Carry yun nangyayari ngayon. So, and Anong ginawa niyo nung mahuli ka niya? Doon ako interesado. okay. Nung nahuli, the first thing na, well anyway, ang sinabi ko sa kanya, sinungaling ako, of course. Admitted naman So ako. totoo nga na kasi kanina ganito kaya Chico sabi mo, di ba? Your plan was to go back to Switzerland at ayusin kasi in love ka na sa iba. Pero hindi mo ginawa, nahuli ka pa. Tama? Hindi mo ginawa, Okay. nahuli ka pa. So, joke yung sinabi mo na gusto mong ayusin. No. Yung part na yun is, I said that to the girl. So you That's lied my to live-in partner. you lied to both. Both sides? Yeah. No, not necessarily. I only opened that dun sa taga Manila. Kaya nga, hindi mo naman minimin yun eh. Kasi kung yun, if you meant, di ba, if what you said sa kanya na pupunta ka doon sa, babalik ka na Switzerland para ayusin, hindi na aantayin pang mahuli ka. Pagbalik mo, inamin mo na kagad. She knows what my status is. Pero hindi mo ginawa, nahuli ka pa. Kasi I bet kung hindi ka nahuli in 5 months, aabot siya ng 1 year eh. Dun tiga Manila ba or tiga Swiss? Yung taga Maynila, you lied to her. She found out, 3 months. Hindi, ganito Alright, DJ, ang Yes, sistema dito kasi, iniwan mo yung taga Maynila, babalik ka, kasi ganito, una sa lahat, nire-respeto namin if you're telling us na in love ka sa iba, karapatan ng tao yan eh. If along the way, habang may jowa ka, you have a change of heart, karapatan mo yan, di ba? Exercise what you feel as long as wala kang inapakang iba and be humane when you have to say goodbye to someone na bahagi ng buhay mo. That's the rule of life. Alright? Pinakakuha mo yung taga Maynila na pababalik ka sa Switzerland, di ba? At aayusin mo yung buhay mo. Tinanong kita, ano ibig mo sabihin doon? Makikipaghiwalay ka, tama? Yes. Oh, pero pagbalik mo ng Switzerland, hindi mo ginawa. Tama ba? Tama. Hindi mo ginawa. 5 months into it, pagbalik mo ng Switzerland, nahuli ka pa ng kalipin mo dyan. So I bet kung inabot ng 1 year yan, 1 year rin bago malalaman. So joke yung sinabi mo sa taga-Pilipinas na ayusin mo. No. I started nag-negotiate na ako sa live-in partner ko. Pero hindi mo sinabi kung dahilan mo, tama ba? She knows. Doon nag-start yung away. Di ba 5 months bago ka nahuli? Nahuli ba ng tiga-Swiss o yung nasa Manila? Yung taga-Main. Kay Chico. Okay. Ako rin, hindi ko nang alam, di na ako nakakasunod. Sorry, Papa Jackson, balikan ko yung story. Okay. Go. Ganito, Yung taga-Manila. ako na. Ganito na lang, ha? Ang sinasabi ko, you promised, di ba, yung taga-Maynila, na magbalik mo ng Switzerland, aayusin mo at hihiwalayan mo yung nasa Switzerland. Tama, mali? Okay. That's what you tama. promised, di ba, the girl from the Philippines, right?
Yes. Okay. Pero pagbalik mo na Switzerland, hindi ka nag-fulfill ng promise mo doon sa taga Maynila kasi hindi mo agad inamin sa taga Switzerland na may jowa ka sa Philippines at gusto mo siyang iwalayan. Tama? Okay. Tama ba ako? Tama. Inabot ng 5 buwan na mahuli ka nung taga Switzerland na may jowa ka sa Philippines, right? Tama. Oh, ang sinasabi ko, wala kang intensyon na to pa rin yung pangako mo sa taga-Pilipinas na ayusin yung buhay mo sa Switzerland, meaning makikipag-iwalay ka kasi nahuli ka pa. Kasi kung talagang you meant what you promised, di ba, doon sa taga-Pilipinas, pagbalik mo sa Switzerland, nakipag-iwalay ka. Hindi mo ginawa. Inantay mo na mahuli ka. Kaya sabi ko, kung nagkataon lang in 5 months ka nahuli, paano pag in 1 year? Aabutin ng ganun katagal yon. Sa bagay. Okay na. Kasi ko nagkakaintindihan na kami. Congrats. Okay. Let's move on. Okay. Okay. Yun, kasi I'm planning to go back this coming July. So, but now, we having some problems. I mean, Okay, bago yan. Ano ang status mo dyan sa babaeng taga Switzerland? nasa bata na lang. Kasi nagkaroon kami ng agreement dito kasi yung law regarding sa bata, so dapat mutual yung decision making tungkol sa bata. Okay. So, yun lang ang hinintay ko. You are still living under the same roof. Yes. You are still living together. Yes. Alam ba nung taga Switzerland na may jowa ka sa Philippines? No, recently, last month. Last month lang niya nalaman. Yes. Oo. Kailan pa kayo hindi nakisama sa isang kwarto? February. No. January this year. Yes. Huli yung timeline mo Alam ba ng taga-Pilipinas na may jowa ka dyan sa Switzerland? Alam niya. Anong alam niyang status mo dyan? Alam niya na may anak ako. Alam niya at that time na mga anak pa nga. Alam ba niya na you're still living, di ba? You're still... Yes, she knows. Okay. Ano She sabi knows niya? everything about me. Okay lang, maghihintay siya. What did you promise her? I promise her that I'm going back her, not necessarily clean, but single as, that can face her through her eyes, na okay na ako. Na I could imagine or how na we can, magsasama. TJ, diretsahin lang kita ha. Okay. May duda ako dun sa part na we are living under the same house, bata na lang. Since January. Okay. Last month ka lang nahuli Ibig sabihin, mula January, bago ka pa nahuli na may jowa ka sa Pilipinas, okay pa kayo? No, nung dumating ako, may doubt na siya. Kailan ka dumating dyan? November? November, December, January, okay. So, January, naghiwalay na kayo ng kwarto? Yes. Mamatay? Oo naman. Kahit putulin mo pa. Ay, ayoko hawakan. Ako na Yun lang. din niya. Ikaw naman eh. Ako na lang hahawak kung ayaw na. Ayoko. Iwawasiwas ko pa. Okay, carry on. Okay. Yun, so hindi ko na ngayon medyo naguguluhan ako. So, parang kailangan ko bang ano ba dapat kong gawin ngayon? Medyo naguguluhan ako. This past few days, wala na kasi kaming communication. The last time na meron na nag-message sa akin is end of March. Bakit? Anong turning point? Bakit bigla siya nawala? Kasi from the very beginning, she knew that she was a mistress. Tama? Yes. Okay, alam niya, kabit siya ha? Para diretsahan tayo, di ba? Kailan siya nahuli nagparamdam? Wait, hold on. Check pa lang. Wait lang, ha? Parang, Okay. parang call center representative. 5 days ago.
Okay, hold on. Bakit? Anong nangyari? Bakit nawalan ng communication 5 days ago? What's the turning point? Lagi siya nagtatanong na, ano mo ba ako? I mean, kasi since then, wala kaming label. So, parang, sabi niya, paano to? Oh, Ganito na lang to. Brad, wait lang ha. Akala ko ba January pa lang, hindi na kayo okay nang nakasama mo dyan. Since 5 days ago, di ba, hindi mo pa rin mabigyan ng label yung taga-Pilipinas. Kasi ako man yung, Kuya Chico, ganda, no? DJ, ulitin ko lang ha. If you've been with someone for 9 years and you think you are unhappy and it only takes another girl, di ba, who's going to sweep your feet off the ground and you'll fall in love again with another person. Nirespeto ko nga, Chico. Alam mo tayo, we have the right to love again. Di ba? Naintindihan kita kung in love ka sa iba eh. Pangit yung paraan mo, nang gago ka ng na kinakasama, hayop ka. Kaya naintindihan kita. Tama. Kaya lang, kung nung January, gusto mo kayong maniwala na sinabi mo sa kinakasama mo sa Switzerland na maghiwalayan tayo ng kwarto, magsama tayo para sa bata na lang, 5 days ago, wala pa rin label taga Pilipinas. What was that for? Para saan yung paghiwalay mo ng kwarto kung talagang humiwalay ka ng kwarto? Ha? Yun assessment mo. But for me, siguro, hindi ko lang alam. Medyo nagugulahan lang din talaga. Hindi, bakit walang label? I used to call her girlfriend, pero not necessarily sa Hindi kasi alam ng tao. Tinanong ka niya eh, di ba? Ano ba tayo? Yes. The fact na nabigla siya, Ano, girlfriend? the fact that she disappeared from your life, ibig sabihin, she's not hearing from you what she wants to hear. So ano yun? Well, I don't know kung nasatisfy ko siya na sinabi kong girlfriend siya. Kasi ganito, Brad, the problem with, ang problema ko kaya Chico ko dito kasi ganito yan. Alam nung girl yung status niya sa'yo, tama? Since Yes. day 1, na naghalikan kayo sa kotse mo. Alam niya. it's not Day 1 na naghalikan kayo, di ba? Alam niya, di ba? Nung ginandihan kanya ng halik sa kotse bago siya bumaba, alam niya magiging kabit siya, period. Alam niya yon, tama? Okay. Naintindihan niya yan, huwag tayo magtanga-tangahan dito. Noong January, kung alam niya na humiwalay ka na ng kwarto sa kinakasama mo dyan, diba, it could have given her hope. May ginagawa na tong si DJ. Diba? Para to pa rin yung pangako niya sa akin, hindi na ako magiging kabit. Tama, mali? Tama. Oh, bakit umabot pa na magpapaalam siya 5 days ago and nagpaalam siya because he doesn't know kung anong label yung dalawa? I don't know. Okay. I think, you wanna know what I think?